agad na nakalusot sa Senado ang panukalang 2026 budget para sa Office of the President at National Irrigation Administration. Nagtagal naman sa plenary debate pagdating sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ilang mga issue rin kasi ang tinalakay ng mga senador gaya ng housing improvements, water system, housing at construction target at loan condonation program. Hindi nakaligtas rito ang issue sa permit at pagpayag na itayo ang Monterrazas de Cebu na isa sa mga itinuturong sanhi ng ilan sa kamakailang malawakang pagbaha sa probinsya. Bunsod nito ay patuloy sila sa pagsasaliksik at pagsangguni hinggil sa tunay na epekto ng naturang proyekto sa komunidad. Bilang isa sa programa ng kagawaran ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, ilang senador ang kumwestiyon sa target construction nito bago matapos ang termino ng administrasyon. Batay sa ulat, higit 400,000 babahay lamang ang naitayo hanggang ngayong taon, taliwas sa 1 milyong target kada taon. Dahil dito iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na rebisahin ang naunang idealistic goal. Mula sa 1 million houses kada taon, 200,000 na lamang ang target na may patayo sa programa upang maabot ang at least 1.1 million number of houses bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Kung susumahin, 3 taon ang kakailanganin para sa pagpapatayo ng 1 milyong pabahay, taliwas sa naunang target na kada taon. Bukod dito ay pinaagapan din ni Senator Risa Hontiveros at Gatchalian ang issue sa patubig sa mga pabahay sa San Fernando, Pampanga. Bagamat may mga rasyon ng tubig sa mga kabahayan, 120 days nang walang koneksyon ng tubig mula sa kanilang mga tubo. Samantala, isa rin sa mga nagpahatid ng manifestasyon si Senator Robin Hood Padilla ukol sa kalagayan naman ng mga residenteng pinayagang manirahan ng lokal na pamahalaan sa mga riverbank at daanan ng natural na agos ng tubig. Aniya, dapat itong solusyonan at sila ay ma-relocate sa lalong madaling panahon, batay na rin anya sa Section 29 na Republic Act 7279 o Act to Provide for a Comprehensive and Continuing Urban Development and Housing Program, establish the mechanism for its implementation and for other purposes. Makaraan ng ilang oras na debate sa plenaryo, nakalusot din sa Senado ang 6.4 billion pesos na budget ng DSUD at attached agencies nito para sa taong 2026. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.